I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back mga Katiats. Merong pyramid rock dito. Ito yung treasure site ni Katiats. At merong sun marker or spoke sign doon. Yun, yung malayong bato. At merong sa palagay ko 7 ka sun rays. So meron tayong 7 meters distance galing doon sa sun symbol. Kaya ikutin nyo ang creek kung ano ang tinuturo nito. Yan yung sun symbol. Pero kung may mahaba yan na guhit na kanyang sun ray na nakaturo doon sa pyramid rock, pwedeng doon kayo maghukay sa pyramid rock, under sa pyramid rock. Ang creek ang pinakamahirap hukayin na site kasi mayroong tubig. Kaya expected natin na mababaw lang ang pagkabaon nila dyan. Karamihan dyan ay nilalagay sa loob ng malalaking bato. Merong chamber inside the rock ang karamihan dyan. At kung big deposit ang nilagay nila sa creek, yan ay malalim at simentado, binuhusan ng simento. Okay, kaya kung merong treasure sa creek, mahirap talaga siya kunin. Maliban na lamang kung nilagay sa loob ng bato kasi madaling basagin ang bato at walang tubig. Okay, so mag-umpisa na tayo. Shout out nga pala sa lahat ng ating mga, ito yung sun rays, spoke sign. Okay, so shout out nga pala sa lahat ng ating mga Katiats. Sa bandang huli na tayo mag-shout out para hindi maabala ang manunood. Umpisa na tayo ngayon sa ating decoding. Okay mga Katiats, ito yung pinaka-visible na marker sa creek sa treasure site ni Katiats. Ito yung sun symbol or the spoke sign. Bilangin nga natin ang sun ray nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maganda. Kasi ang mga spokes ay karamihan ng spokes nag-umpisa sa 5 up to 13 sun rays. Yan, karamihan yan. So 7 rays siya, 7 spokes. So ibig sabihin ay pasok siya sa 5 to 13 spokes. Ito kasi ang mga karamihan ng sun symbol. Merong 5, merong 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 13 spokes ang mga ginagamit nila. Ibig sabihin merong mga distances na 5, minimum distance is 5 up to 13 yards or 13 meters. So minimum 5 to up to 13 yards or meter. Okay, so iwan ko lang kung may umabot na spokes ng 15. Pero kapag more than more than 16, yan, ito ang tandaan palagi, kapag more than 16 ang sun rays ay hindi na yan spoke sign. Yan na ay sign for yung mga booby traps. So bomb. Tandaan, kapag dikit-dikit na masyado ang sun rays at may iksi, ganyan lang, hindi na yan yung spoke sign. Ang spoke sign ay hindi dumidikit sa bilog, ganyan lang. Ang mga sun rays ay hindi dumidikit. At mahaba ang sun rays. Mahaba pa sa 1 inch. Pero kung maiiksi siya at pinong-pino, yan na yung ito. Yung sinasabi natin na booby trap or bomb. So ito yan. So ito yung ingatan. Kapag nakita nyo yan, sign yan na merong booby trap or mga sumasabog. Okay, kaya wag nyo basagin ang bato na merong ganyan. Or wag nyo ring hukayin ang harapan nito na merong ganyan. Pero ang ibig sabihin ng merong ganyan ay confirmation yan na meron talagang ibinaon pero merong patibong.
So yan ang maganda kasi sign yan na may binaon. At nilagyan ng bomba kasi medyo malaking deposito. So kapag may mga ganyan, medium deposit ito. Up to big deposit. Kaya kung big deposit, malalim at engineering works. Work by engineer ng mga Hapon. Kaya malalim talaga. At hindi kayang hukayin ng 3 tao, 2 tao ang ganyan na mga big deposit. Isang batalyon kasi ang gumawa niyan, kaya kailangan din ng isang batalyon na magtrabaho. Okay, ngayon puntahan natin ang kahulugan nitong spokes. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pasok siya, 7. Ngayon kung nakaharap ito, kung nakaharap yan sa east, halimbawa ito yung east, perfect yan na sign kapag nakaharap sa east. Kasi sun symbol siya, ibig sabihin hanapin ang east. So kapag spoke sign, hanapin ang east, yan palagi. Kung ang east ay narito sa kanyang kanan, susundan nyo ang east, and then hakbang kayo or sukatin nyo ng 7 yards, 5, 6, 7, at pagdating sa 7, test dig na kayo dito. Pero meron pa rin yan adjustment. It's either -1 or +1. Dagdagan nyo or atras kayo ng 1 meter, 1 meter. Yan yung adjustment niya. Ngayon, ito yung una. First na paraan ay hanapin ang east. Ang pangalawang paraan nito ay hanapin ang harapan nito. Kung saan nakaharap ang sun, dito kayo pupunta. At ang distansya, yung pareho ng kanina, 7 yards or 7 meters. Plus and minus 1. Okay, so ito ang pangalawa. Hanapin ang harapan. So front. Ngayon, pangatlong sikreto niyan, kung merong isang sun ray diyan na mahaba, example lang ito, kapag ito na sun ray ang mahaba and then meron siyang parang arrow sa dulo, yan na yung pinaka pointer. Example lang to And then dahil sa 7 ka sun rays, so yan ang binigay na 7 yards or 7 meters. 7 meters or 7 yards distance. Pero sundan ang mahabang sun ray na mayroong arrow. Okay, yan yung sa decoding ng sun rays or spoke sign. Okay, puntahan natin ang inyong mapa kung nasaan yung sun ray. Ito siya At malapit siya sa punong kahoy. Yan. Ngayon, kapag may punong kahoy na century, ang item ay hindi lalayo diyan. Okay, ang item pwedeng pinakamalayo galing sa kahoy ay pwedeng 15 meters. And then pinakamalapit galing sa kahoy na ito ay pwedeng 3 yards lamang. Or ang iba diyan ay talaga under the tree. Oo, kapag mga quick deposit, nilalagay lang sa ugat ng kahoy. Kapag mga centennial old tree. Pero kapag hindi ito centennial, hindi ito 100-year-old, ay hindi yan marker. Yan ay tumubo pagkatapos na ng giyera. So ito, saan ba ang east dito? So north, ito yung north nyo. South dito. So ito yung west. So ang east ay narito sa itaas. So pwedeng sa likod niya ito, kung ito yung sun rays, ay pwede sa likod niya, diyan kayo pupunta. Kasi ito yung east. Okay, 7 or 7 plus or minus yards ang distansya niya. Kaya dito ang item.
Ngayon, kung century-old tree ito at merong mahaba na sunray at ang mahabang sunray or guhit ay nakaturo sa kahoy, pwedeng sa baba mismo ng kahoy kung yan ay centennial old tree. Okay, itong mga bato sa unahan, kung malalayo na yan, hindi na siya kasama sa marker na ito ng sun tsaka kahoy. Basta ang item nasa palibot lang ng kahoy, malapit lang siya. Pinakamalayong distansya ay 15 meters. Okay, so hindi na ako ano pa ng malalayo na mga marka. Kung meron pa man dyan na item na ibinaon sa malayo, iba na ang marker niya. Hindi na itong sun rays. Kasi sabi ng spokes ay 7 yards to 7 meters lang ang item. Kaya hanapin nyo ang palibot sa layo na 7 yards or 7 meters. Ikutin nyo at hanap kayo ng iba pang pointer or marker. Bago tayo magtapos, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga avid followers sa channel. Shoutout kay Wichi, Star, Glenn Mario, John Marcalanda, kay Lito Kahade. Shoutout din kay Benjo Mariano, kay Joseph Pulangko, kay Meljan Dinuga, Idilburga Kayanong, Jumar Francia. Shoutout din kay Arcadio Angkon, kay Shimi Murillo, Dennis Mordino, Francisco Ordinisa, Elvin Famaran, at shoutout din kay Rico Mausisa, kay Glens Keeper Rumingan, Intensity Pisiu Himentiza, Jero Mendoza, user SG5, Madan Canunigo, Alexander Hubay, Chris Awili, Rodel Cardona Obligado, at kay Moni Ranunas. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout. Sa ngalan ng lahat ng mga treasure hunter, ako magpaalam na. God bless you all mga katiyats. At paalam. Ingat kayong lahat.